Labis ang pasasalamat ni Ces Drilon sa lahat ng tumulong sa kanilang paglaya. Humingi rin siya ng paumanhin sa militar dahil sa hindi nito pakikipag-ugnayan sa kanila nang magpunta siya sa Sulu. Narito ang report ni June Veneracion. Mabilisan ang biyahe ng convoy, dala ang mga pinakawalang bihag na sina Ces Drilon, cameraman Jimmy Encarnacion at Professor Octavio Dinampo. Mga 15 minutos lang ang biyahe mula Indanan papuntang kampo ng Task Force Comet sa Hulo. Bagamat halata ang pagod at hirap na inabot sa 9 na araw ng pagkakabihag, nakuha pa nila ang ngumiti nang makita ang mga kapwa nila media. Bitbit na ni Ces ang kanyang putikang sapatos. I want to thank everybody. Words are not enough to thank those who prayed for the professor and Jimmy and Angel and myself. That's all I can say right now. So, Anong feeling sa palabas na kayo, Ma'am Ces? siyempre, masayang-masaya kasi Dumaan lang sila ng kampo kung saan 2 U helicopter ang nagabang sa kanila. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang lumipad ang helicopter papuntang Zamboanga City. Magpapakita ng kakayahan ng Philippine Air Force sa night flying. Problema noon ang paglipad ng mga helicopter ng militar kapag sumasapit ang dilim. Kasama ng mga pinakawalang hostage ang mga matataas na opisyal ng Marine sa Sulu at ang mga politikong tumayong negosyador ng mga ito. Sa panayam kay Major General Juancho Saban, isa sa mga sumundo at naghatid kina Ces Drilon, nagsorry daw ang ABS-CBN news anchor sa kanya dahil sa hindi pag-coordinate sa kanila nung dumating siya sa Sulu noong June 7. Sabi niya, sorry, hindi kami nakadaan sa kampo. Pero okay naman. Para sa unang balita, June Veneracion reporting.